May nagtanong, Holy Day of Obligation nga ba ang Solemnity of All Saints Day? Sagutin natin yan sa ating Catecute ngayong araw na to. Ang Sunday, first and foremost, is the number 1 Holy Day of Obligation. Sinasabi ng Catechism of the Catholic Church na maliban sa Sunday at sa mga Holy Days of Obligation, ang isang Kristiyano ay required o obligadong magsimba maliban na lamang kung merong mabigat na rason na magiging dahilan para hindi siya makadalo rito. Iba-iba po ang mga Holy Days of Obligation sa iba't ibang mga dioceses sa buong mundo. Dito po sa Pilipinas, ito po ang kinikilalang Holy Day of Obligation. Ito po ang January 1, Solemnity of Mary Mother of God. Number 2, December 8, Immaculate Conception. At number 3, Solemnity of the Nativity of the Lord. Pero, ibig sabihin ba nito, hindi na Holiday of Obligation ang November 1 o ang All Saints Day? Basahin muna po natin ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. Sanctifying Sundays and Holy Days requires a common effort. Therefore, public authorities should ensure citizens a time intended for rest and a divine worship. Ayun po, balikan natin ang kasaysayan ng All Saints Day. At kung bakit nga ba minsan naging Holy Day of Obligation, actually hanggang sa ngayon pa rin naman po. Ang pagdiriwang ng All Saints Day ay maaaring matrace natin sa pagdiriwang ng mga unang Kristiyano ng All Martyrs Day. Pagsapit ng 3rd century, taon-taon nang ipinagdiriwang at pinaparangalan ng mga Kristiyano ang kanilang mga kapatid na Kristiyano, babae at lalaki na nag-alay ng kanilang buhay, pinatay o namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Usually, sa death anniversary ng mga martir na ito, ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon upang mag-alay ng mga panalangin sa mga libingan o sa mga lugar kung saan sila pinatay. Ang mga libingang ito ay nilalagyan ng mga dekorasyon at later on, itatayo sa mga puntod na ito ang mga altar kung saan magdiriwang ng mga banal na Eucharistia. Matatandaan na sa unang 4 na siglo, napakatindi ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Lalo na sa pamamahala ni Emperor Diocletian. Dumami ng dumami ang mga Kristiyanong mas tinanggap ang kamatayan mula sa kamay ng mga Romano kaysa sa itakwil ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo at sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga emperador. Marami sa kanila ay mga tinawag ding confessors. Sila yaong mga taong publicly nag-confess ng kanilang pananampalataya at milagrong nakaligtas. Dahil nasa dumaraming numero ng mga martir at ng mga confessors na ito, kinakailangan ng magkaroon ng isang common feast day upang lahat sila ay maparangalan. Dahil dito, makikita sa mga ebidensya na noon pang 5th century ay mayroon ng common feast day para sa mga martir. Katulad na lamang sa Antioch kung saan nag-set aside sila ng unang linggo pagkatapos ng Pentecost bilang araw upang parangalan ang mga banal at matatapang na taong ito. Noong 609, sa pamumuno ni Pope Boniface IV, si Emperor Phocas ay nagbigay ng isang templo sa Roma. Ang templong ito, na hanggang sa ngayon ay nakatayo, ay ang tinatawag na Pantheon na originally ay itinayo pa noong 1st century. Ang Pantheon ay isang templo upang sambahin at parangalan ang mga Diyos-Diyosang Romano. Tinanggap ni Pope Boniface ang regalong ito, ngunit tinanggal niya lahat ng bakas ng mga paganong pagsamba sa templong ito. Later on, maraming mga bangkay o mga labi ng mga Kristiyanong martir ang inilibing sa ilalim ng Pantheon. Later on, kinonsagra ng Santo Papa ang Pantheon bilang isang Kristiyanong simbahan at dinedicate sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga martir. Ang consecration na ito ay nangyari noong May 13 at ang petsang ito na rin ang naging annual date ng Feast of All Martyrs sa mga susunod pang 125 years.
Noong November 1, 735, dinedicate ni Pope Gregory III ang isang oratoryo sa St. Peter's Basilica para paglagakan ng mga relics ng mga apostol, martir, santo at mga confessors. Later on, ang November 1 ay naging fiesta ng All Saints sa lahat ng simbahan sa Roma. Maraming mga bansa ang gumaya sa pagdiriwang na ito ng kapistahan tuwing November 1. And later on, isang vigil ang dinagdag bago ang kapistahang ito. Ito na yung tinatawag natin ngayong Halloween or All Hallows Evening. Eventually, ginawang Holy Day of Obligation ni Pope Gregory IV ang November 1 at ginawa na itong kapistahan hindi lamang ng mga simbahan sa Roma, kundi ng buong Latin. Noong 15th century, idinagdag ni Pope Sixtus IV ang octave para sa pagdiriwang na ito. Kaya ngayon, masasagot natin, Holy Day of Obligation ba ang All Saints Day? Ang sagot natin, Holy Day of Obligation pa rin siya. At katulad nga ng sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, common effort natin na sa mga araw na ito ng All Hallows Tide mula October 31 hanggang November 2 na parangalan natin at panatilihin ang kabanalan ng mga araw na ito. Ano makakapigil sa atin upang pabanalin ang araw na ito? Wala namang pasok. May pagkakataon tayo para magsimba, para mag-alay ng panalangin at pagsamba sa Diyos. Pasalamatan natin ang mga banal. Kaya ngayong November 1, inaanyayahan ko po kayo na magsimba. Susunod po nating Catecute ay ang history naman ng All Souls Day. Maraming salamat at God bless you.